Chopper, maa-awake na ang Devil Fruit. Sa latest chapter nga ng manga nakita natin kung paanong napabalik ni Chopper sa normal ang isang giant na Nadome Reverse. Isang hampas nga lang at agad nang nawala ang Dome Reverse dito. Ngayon kung matatandaan nyo may ginawa na nga tayong video patungkol sa Devil Fruit na itong si Chopper 2 years ago na itong Hito-Hito no Mi ang posibleng sagot sa kung paano matutupad ni Chopper ang mga pangarap niya. Paano? Kung matatandaan nyo, during Drum Island arc narinig nga ni Chopper kay Dalton na meron daw mushroom na capable pagalingin ang kahit na anong illness. Matatagpuan nga lang daw itong mushroom na to sa Drum Island. Later on nga alam naman nating ito yung naging idea ni Chopper para mapagaling si Dr. Hiriluk. Ang hanapin itong sinasabing mushroom na to. Pero coincidentally nga ang nahanap ni Chopper itong mushroom na may lason. So what if itong tinutukoy ni Dalton na mushroom na sa Drum Island lang makikita actually na yung Hito-Hito no Mi pala? Paano kung ito pala yung mushroom na capable magpagaling ng kahit na anong sakit? At all throughout nga sa paglalakbay ni Chopper taglay na pala niya itong Devil Fruit na tutupad sa pangarap niya. Ang kailangan na nga lang ang i-awake niya ito. Now this makes sense dahil kung matatandaan nyo bago pa nga makarating itong Straw Hat Pirates sa Drum Island nauna nang pumunta dito itong Blackbeard Pirates. At kilala naman natin si Blackbeard. Very knowledgeable nga siya pagdating sa mga Devil Fruits. Kaya naman possible nga na ito yung naging pakay ni Blackbeard kaya siya pumunta sa Drum Island. Ang hanapin ang Hito-Hito no Mi. At since alam na natin yung flashback ngayon ni Blackbeard sa God Valley yung rason kaya niya sa paghahanap sa Hito-Hito no Mi dahil sa alam niya na itong Devil Fruit na to ang may kakayanan na makapagpabalik sa normal sa mga taong Nadome Reverse. Kumbaga para hindi na maulit pa yung pagkakamali ng tatay niyang si Sebek na namatay sa Dome Reverse ito kaya yung preventive action niya para hindi siya madome reverse mismo ang makuha itong Hito-Hito no Mi. Bali kung iisipin nyo hindi nga natin kaagad maiisip na itong tinutukoy ni Dalton na mushroom yung mismong Hito-Hito no Mi. Bakit? Dahil sinekreto nga sa atin ni Oda yung appearance netong Hito-Hito no Mi at nireveal nga lang niya yung itsura neto during 2019 na sa One Piece Magazine Volume 6. Kaya parang nawala na sa isip natin na posible pala na itong nabanggit ni Dalton na mushroom na kayang magpagaling ng kahit na anong sakit it turns out na ito pala yung Hito-Hito no Mi. Kaya naman itong ipinakita ngang pagbabalik sa normal ng isang giant mula sa pagkakadome reverse neto hindi nga ako naniniwalang dahil lang ito sa napatay siya ni Chopper sa isang hampas lang. Possible nga na may kinalaman dito itong Devil Fruit niya. Bali isa nga lang yan sa pag-uusapan natin sa video na to. At yes, ito na nga yung analysis natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1177. At para umpisahan nga itong topic natin mapunta na kaagad tayo sa unang scene. Ang ipinakitang nag-stand out nga dito itong pagtuhog ng isa sa mga Nadome reversing giant sa braso ni Dory. So para nga sa iilan malamang na nagtataka kayo na bakit may ganitong scene o bakit kay Dory lang specifically na emphasize yung pag-damage netong mga kalaban nila. Obviously ang reasoning ni Oda dito para maging tabla sila ni Brogy. Dahil kung matatandaan nyo guys bago nga madome reverse itong si Brogy nagawang maputol ni Imu itong mga kamay niya. Meaning literal na wala na siyang kamay ngayon. Kaya nga maikli lang itong pagkakahawak niya sa shield niya. At later on sa pag-atake niya sa kalabang giant makikita rin naman nating wala na siyang kamay. At para nga maging tabla sila ng equal niyang si Dory deliberately ngang pinadamage ni Oda itong mga braso ni Dory. Nang sa ganun nga naman equal pa rin yung tingin natin sa kanila.
Ngayon mapunta naman tayo sa part nila Brook at Usopp. Ipinakita na naman nga ni Oda yung unorthodox na katapangan ni Usopp. Balik countless times na nga nating nakikita itong ganitong moment para kay Usopp. Yung tipong matatalo siya, pero tatayo pa rin. At sa pagtayo nga niyang to, dito na siya magbibigay ng isang magandang speech. At ang ending matatalo pa rin siya. Gaya na lang sa naging laban niya kila Luffy, sa Frankie family at even kila Ulti at Page 1. Nasabi ko nga ang unorthodox itong sitwasyon ni Usopp dahil unlike nga sa mga kilala nating karakter sa ibang anime na once na nagbigay na ng isang magandang speech, parang ito na nga yung nagiging hudyat nila na mananalo na sila sa laban. Pero itong si Usopp nga although maganda yung naibato niyang speech, later on natatalo pa rin siya. Kumbaga ang nais lang ipakita ni Oda sa karakter ni Usopp yes, literal na matapang siya. Malapit na siya sa pangarap niyang maging brave warrior of the sea. Pero ang kulang na nga lang yung execution, ang tumalo ng isang malakas na karakter. Panigurado naman ma-achieve yan ni Usopp bago matapos itong kwento ng One Piece. Kahit nga natalo siya kay Ganku or kay Im-sama, na-convey pa rin niya ng malinaw yung mensaheng gusto niyang maibato sa lahat, na ang Elbaf ipinagmamalaki niya. Ang Elbaf tahanan ng mga magigiting na mandirigma. Para nga kay Usopp napaka-precious ng bansa na to. Ayaw nga niyang may nang mamaliit na iba dito. Lalo na kung itong nanluluk down dito hindi naman patas kung lumaban. So para sa akin nga ito na yung Usopp moment sa Elbaf arc. Though hindi nga gaano kalaki ang impact dahil na rin sa sitwasyon at timing sigurado naman akong tatatakto sa buong Elbaf arc. At finally sa huling panel nga ng chapter na to nakita natin itong tatlong karakter na malamang 8 centuries na simula nung huling magkita-kita. Itong si Im-sama, ang Nidhogg at ang Sun God Nika. So ano bang aasahan natin sa paghaharap ng tatlong to? Yes, given na may labanang mangyayari. Pero hindi nga ako nai-excite sa posibleng mga ataking ibabato nila. Bagkos mas nai-excite ako sa posibilidad na magkakaroon ng kahit mini flashback lang. Dahil unlike nga sa mga nagdaang flashback na may relation sa history, itong 800 years ago nga ang pinaka-blurred pa para sa atin. Kaya naman once na makakita nga tayo ng flashback kahit similar lang sa naging flashback ng ancient robot kasama si Joy Boy, sa tingin ko nga na malaking tulong na ito para mas ma-picture out natin kung ano ba talaga yung naging sitwasyon 800 years ago. Dahil marami pa nga ring katanungan ang still hindi pa rin nasasagot at nakakapagtaka kung iisipin natin. Gaya ng kung napakalakas ni Joy Boy gaya ng pinoportray ng marami at naramdaman nila Luffy itong napakalakas niyang haki, paano siyang natalo 800 years ago? So itong possible flashback nga ni Imu once nalabanan niya na ulit itong Sun God Nika, this time si Luffy naman, paniguradong malaking tulong nga ito para sa ating mga fans. Overall nga isang solid na chapter itong chapter 1177. Marami nga tayong aksyon na nakita especially sa grupo nila Zoro. Nakakasatisfy rin itong pagtalo nila Sanji kay Gillingham. Nakakita nga rin tayo ng comedy sa ilang scene na staple na sa kwento. At syempre meron ding cliffhanger sa huli na talaga namang manggigigil tayo para makita ang susunod na chapter. Kaya naman kudos kay Oda para sa chapter na to. Anyway, ayan na nga yung maikling analysis video natin para sa chapter 1177 at sana na-enjoy nyo. So yun lang, peace!